بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, isa sa dapat nating malaman ang history ng ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Nararapat sa isang Muslim na kanyang malaman kung ano ang nangyari at buhay ng kanyang mahal na propeta. At isa sa dapat bigyang pansin, bigyang halaga ng isang Muslim dahil siya ay sumasaksi na walang ibang Diyos na kanyang sasambahin maliban kay Allah, at siya ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta at alipin ni Allah. At kabilang sa ating pagsasaksi na ito kay propeta Muhammad, mga kapatid, ay dapat nating malaman ang kanyang sirah, ang kanyang kwento, ang kanyang talambuhay. At sa oras na ito, isa sa mga talambuhay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nais kong ilahad sa inyo, mga kapatid sa Islam. At ito ang Bay'atul Ridwan at ang Sulhul Hudaybiyah. Bakit nagkaroon ng Bay'atul Ridwan at Sulhul Hudaybiyah? Opo, mga kapatid sa Islam, sa ika-6 na taon ng Hijrah, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ninais niyang magsagawa ng umrah. At alam po natin na ang Kaaba, kahit ito ay sa lugar ng mga musyrik sa Makkah, ngunit ang Kaaba ay bukas po ito sa lahat ng mga tao. Pagano ka man o Muslim ka man sa panahon nila. Kaya naman, maraming mga musyrik ang nagsasagawa ng tawaf sa Kaaba. Opo, mga kapatid sa Islam, maraming mga musyrik ang nagsasagawa ng tawaf sa Kaaba. At ang mga Muslim ay nagtatawaf din sa Kaaba. Ang mga musyrik, nakagisnan nila itong gawain na ito kay propeta Ismail alayhis salam at kay propeta Ibrahim alayhis salam. Dahil si propeta Ibrahim ang siyang nagtaas ng kawaid, pundasyon ng Kaaba, at ang kanyang anak na si Ismail alayhis salam. Kaya naman, mula noon hanggang sa panahon ng Jahiliyah, bago pa si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinirang na propeta, nagsasagawa na po sila ng tawaf. Ngunit nagkakaroon nga ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mapapansin natin na ang Kaaba ay punong-puno ng tinatawag na mga rebulto. Opo, mga kapatid sa Islam. Sa ika-6 na taon ng Hijrah, binalak at pinakay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsagawa ng umrah. At habang nasa daanan sila, umabot sila sa lugar ng Al-Hudaybiyah. Umabot sila sa lugar na tinatawag na Al-Hudaybiyah. Biglang hindi na umaabanti ang kaswa, yung kamilyo na sinasakyan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habasahu habisun mithlama habasa habasal fil. O kama qala sallallahu alaihi wasallam, ang dahilan ng hindi niya pag-abanti ay yaon ding dahilan ng hindi pag-abanti ng fil ni Abraha, yung ilipante ni Abraha, mga kapatid. Kaya naman, nagpahinga sila doon sa Hudaybiyah. Nung nagpahinga sila doon at dumating sa Quraysh, sa mga Quraysh, sa Makkah, ang balita na si propeta Muhammad ay nasa Hudaybiyah, nagsihanda ang mga Quraysh para sa labanan. Nung narinig ni propeta Muhammad
na ang Quraysh ay nagsihanda para sa isang digmaan, para sa isang labanan, nagpadala siya ng tao, mensahero, upang ibalita sa kanila na hindi pakay ni Muhammad, ni Propeta Muhammad, ang digmaan. Bagkus ang pakay niya ay ang Kaaba. At ang Kaaba ay bukas sa lahat. Walang sinumang maaring pipigil at magbabawal. Ngunit mga kapatid sa Islam, hindi nga ninais ng mga Quraysh ang pakay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo mga kapatid sa Islam. Kaya naman, nagpadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Uthman ibn Affan. Ang nais sana ni Propeta Muhammad ay si Umar ibn al-Khattab. Ngunit, sabi ni si Umar ibn al-Khattab, kanyang sinabi na, Ya Rasulullah, ang mainam at mabuti at magandang ipadala doon ay si Uthman. Dahil mayroon siyang pamilya doon, at kahit anong gagawin nila kay Uthman, mayroong pamilya si Uthman doon na didipinsa sa kanya. Opo mga kapatid sa Islam. At alhamdulillah, ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Uthman doon sa Makkah upang balitaan sila sa pakay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang problema, kumalat ang balita na si Uthman ibn Affan ay pinatay sa Makkah. Yun ang problema mga kapatid sa Islam. Indama balaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Uthmana qad qutila, da'al qawma ila al-bay'ah. Nung narinig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Uthman ay napatay, kanyang tinawag ang kanyang mga kasama doon sa Hudaybiyah para sa isang bay'ah. Ano po ang ibig sabihin ng bay'ah mga kapatid sa Islam? Ang bay'ah, ang ibig sabihin po nito ay kasunduan or tinatawag na pangako. Anong pangako? Pangako para sa kamatayan. Pangako para sa kamatayan. Ang ibig sabihin nila ay pupunta sila doon sa Makkah para sa digmaan kahit wala silang dalang anumang mga kagamitan. Dahil kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ngunit mga kapatid sa Islam, si Uthman ibn Affan ay hindi po pinatay. Yun po ang tunay. At siya ay bumalik. Ngunit bago pa siya makabalik sa Propeta Muhammad, nagkaroon na sila ng bay'ah. Nagkaroon na sila ng pangako. Opo mga kapatid sa Islam. At dahil sa bay'ah o pangako na ito mga kapatid sa Islam, bumaba ang aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Wa athabahum fathan qariba. Opo mga kapatid sa Islam. Pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga mananampalatayang nangako, nagsigawa ng bay'ah kasama si Propeta Muhammad, sila ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Tunay na nalugod si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, yung ginawa ng mga mananampalataya, yung kanilang pagbay'ah. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Opo, kasi sa puno po yun sa isang malaking puno po yun sa Hudaybiyah nangyari yung tinatawag na bay'ah. At alam niyo po ba mga kapatid sa Islam, na yung puno na iyon, hanggang ngayon ay mayroong mga dumadakila doon ng mga tao at ang pagdakila sa punong ito ay ipinagbabawal sa Islam. Bakit? Dahil mula noon, matapos ang bay'ah, hindi po binalikan ng Rasulullah ang puno na ito. Opo, hindi po naulat na si Propeta Muhammad bumalik doon, nagdasal doon at dumakila sa puno na iyon.
At ang mahilig magdakila sa mga puno na ito ay ang mga Sufism, yung mga mutasawwifun, mga kapatid sa Islam, at ang mga kuburiyun. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaa Salafiyya, hindi po ginagawa ito ng Ahlus Sunnah wal Jamaa Salafiyya. Opo, mga kapatid sa Islam. Ngayon, mga kapatid sa Islam, dahil sa ginawa ng mga mananampalataya na ito na sila ay nakipagkasundo o nakipagpangako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Nalaman ni Allah kung ano ang nasa puso ng mga mananampalataya na iyon. Dahil doon, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na sakina. Opo, mga kapatid sa Islam, ano po ang sakina sa Tagalog? Ito po ay tinatawag na kahinahunan, kapayapaan sa kanilang mga puso. Or kapanatagan. Walang takot. Kahit pa wala silang kagamitan at sila ay papasok sa Kaaba, hindi sila natatakot na mamatay. Opo. فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. At dahil doon ay ginantimpalaan sila ni Allah, ginantimpalaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng fathan qariba. Opo, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin na magkakaroon na sa kanila o mangyayari na sa kanila ang tinatawag na fath, yung pag-conquer sa Makkah, mga kapatid sa Islam. So, matapos silang mag-bay'ah, si Uthman ibn Affan ay bumalik na sa kanila. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, sinabi pa niya, innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Tunay na yaong mga nagsagawa sa iyo ng bay'ah, innama yubay'una Allah. Tunay na ang kanilang binigyan ng bay'ah ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tulong ni Allah ay nasa kanilang mga kamay. Yadullahi fawqa aydihim. Ibig sabihin, kung may kakayahan ang mga mananampalataya, naroroon ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagkaisa sila, nandoon ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mga kapatid sa Islam, subhanallah, kaya naman lahat ng mananampalataya sa panahon ng Sulhul Hudaybiyah or ng Bay'atul Ridwan, ang lahat ng mga ito, mga kapatid sa Islam, ay siguradong mapasok or makapasok sa paraiso. Garantiya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sino yung mga mu'minin na tinukoy niya? Yaong nagbay'ah kay Propeta Muhammad sa Bay'atu ar-Ridwan. Opo, mga kapatid sa Islam. Kaya yung mga sinasabi ng mga Shia na pagkamatay ng Rasulullah, ang mga sahaba ay nagmurtad, kasinungalingan po yun, mga kapatid sa Islam. Bakit? Kung ang mga sahaba ay nagmurtad, hindi po yan iiwan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na kanya itong babanggitin sa Quran na Muhammad, ang mga sahaba mo, pagkamatay mo, sila ay magmumurtad. Opo. Ngunit nananatili ang Quran hanggang natapos ang Quran, nabuo ang Quran, mga kapatid sa Islam. Walang naulat na ang mga sahaba o walang na bumaba na aya mula kay Allah na ang mga sahaba ay nagmurtad. Wala po, mga kapatid sa Islam. Mayroong mga kabail ng Arab katulad ng mga Banu Hanifa kay Musaylama at marami pang iba, pero hindi po sila mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi po sila, mangilan-ilan lamang yung nagmurtad. Mayroong 1, 2, 3 na mga sahaba. At sila yaong nasilaw ng salapi ni Musaylama al-Kadhab. Opo, mga kapatid sa Islam. Okay. Dahil sa nung narinig ng mga Quraysh na nagkaisa ang mga Muslim, ang mga mananampalataya, na sila ay papasok dahil kay Uthman,
pinadala nila si Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr. Pinadala nila doon, radiyallahu anhu. At sa araw na iyon, sa oras na iyon, sa panahon na iyon, hindi pa Muslim si Suhail. Si Suhail, mga kapatid sa Islam, isang tanyag na sahaba, tanyag din po siya na sahaba, ngunit hindi siya kabilang sa mga sabiqin al-awwalin. Opo, hindi po siya kabilang kasi nag-Muslim siya sa Fathu Makkah na po siya nag-Muslim. Opo. So, dahil doon mga kapatid sa Islam, pinapunta nila si Suhail nang sa ganun magkaroon sila ng tinatawag na sulh, kasunduan. Ano po ang sulh? At ito ang tinawag na Sulhul Hudaybiyah. Ito yung tinawag na Sulhul Hudaybiyah, kasunduan sa lugar ng Al-Hudaybiyah. Ano po ang kasunduan? Mayroon pong 4 na kasunduan mga kapatid sa Islam ang mga Muslim at ang mga Quraysh or yung mga mushrik na Quraysh sa panahon na yun. Ano ang una? An yauda alayhi salatu wassalam wala yadkhula Makkah al-mukarramah hadha al-am wa in arada ad-dukhul fil am al-muqbil. Na ang propeta Muhammad ay babalik sa Madina at hindi siya papasok sa taon na ito sa Makkah. Kung nais niya magsagawa ng umrah ay sa susunod na taon. At tinanggap ito ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na sulh. Pangalawa sa kasunduan nila mga kapatid, na 10 taon walang digmaan. 10 taon walang digmaan sa pagitan ng Quraysh, ng mushrik Quraysh at ng mga Muslim. Pagitan ni propeta Muhammad ang mga mushrik ng Quraysh. Opo mga kapatid sa Islam. Pangatlong kasunduan nila mga kapatid sa Islam, na sino man ang manampalataya kay Muhammad, walang pipigil sa kanya. At sino man ang magbabalik, wala ring pipigil sa kanya. Ibig sabihin, lalabas sa relihiyon ni Muhammad. Okay? At sino man ang gustong tao na kasama ni propeta Muhammad na gusto nilang pumunta sa Quraysh at bumalik sa Quraysh, ay wala ring pipigil sa kanila. Opo mga kapatid sa Islam. So, ang mga Quraysh, ang iniisip nila ay kanilang kapakanan, pero subhanallah, ang lahat ng kanilang kagustuhan ay kabutihan para sa mga Muslim. Subhanallah. No? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nag-iisip sila ng kasamaan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisip din sa kanila. Okay? Ibig sabihin, gumagawa sila ng hagbang para sa ikapipinsala ng mga Muslim. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron din siyang plano, na ang plano na iyon ay para sa ikabuti ng mga Muslim. Subhanallah mga kapatid sa Islam. Tingnan nyo po. At ang pang-4 mga kapatid sa Islam, sabi niya dito, yung pangatlo pala, sabi niya dito, sino man sabi niya ang babalik sa Quraysh, opo, babalik sa Quraysh. Okay? Sabi niya, wa yusbiha dhalika al-fard aw al-qabila juz'an min al-fariqi wa ay i'tida'in yata'arradu lahu yu'tabaru i'tida'an alal fariqi kullihi. Opo. So ibig sabihin, halimbawa may taga Quraysh na pupunta kay Muhammad, walang pipinsala doon. At may mga Muslim na pupunta sa Quraysh, walang pipinsala sa kanila. So sino man ang puminsala sa kanila, parang pininsala nila yung dalawang nagkasundo, yung mushrik Quraysh at ang mga Muslim. Opo. At ang pang-4 mga kapatid sa Islam na kasunduan nila, itong annaman dhahaba ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fariqi Quraishin min ghairi idni qaidihi aw waliyihi farran minhum fa innahu yu'adu ilaihim. Na sino man ang pupunta kay Muhammad, upang dahil sa kanyang or tawag dito farran,
umiskapo siya or tumakas siya sa mga Quraysh na walang pahintulot ng kanyang guardian or yung kanilang leader, kinakailangang ibalik ni Muhammad sa kanila. Okay, kinakailangang ibalik ni Muhammad sa kanila. Ang mga sahaba, mga kapatid sa Islam, subhanallah, hindi nila ito nagustuhan. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagustuhan niya lahat. Opo, bakit? Subhanallah. Kagustuhan ng mga Quraysh, kabutihan para sa mga Muslim. Lahat ng pumunta kay Propeta Muhammad sa panahon na iyon, pagkatapos ng kanilang kasunduan na iyon, ay ibinalik agad ni Propeta Muhammad. Ibinalik agad ni Propeta Muhammad. Pero ang hindi alam ng mga Quraysh, subhanallah mga kapatid, ang hindi alam ng mga Quraysh, yung mga nakabalik sa Makkah, nagda'wa doon sa loob ng Makkah. Nagda'wa doon, pinalaganap nila ang Islam doon sa loob. At yung 10 taon na walang digmaan, subhanallah, si Propeta Muhammad ay nakakonsentrate, nakafocus sa pagda'wa sa mga Yahud. At pagkikipagdigma sa mga Yahud, sa mga Hudyo. Tingnan niyo po mga kapatid sa Islam. So ito po yung Bay'atul Ridwan at ang Sulhul Hudaybiyah. Nangyari ang Bay'atul Ridwan dahil sa kumalat na si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ay napatay sa Makkah at nagkaroon ng Sulhul Hudaybiyah sa pagitan ng mga Muslim at ng mga musyrik Quraysh dahil ayaw ng mga Quraysh malamangan at ayaw nilang makapasok si Muhammad sa taon na iyon. At kung naisin ni Propeta Muhammad ay sa ibang taon o sa susunod na taon, ngunit ang lahat ng kanilang kagustuhan na ang akala nila ay kapinsalaan kay Propeta Muhammad at sa mga Muslim, ito ay napabuti pa sa mga Muslim at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng kanilang kagustuhan mga kapatid sa Islam. So si Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Muslim sa panahon ng Bay'atul Ridwan ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Tunay na nahabag na lugod si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, na sila ay nagkaroon ng nagbay'a sa iyo sa ilalim ng isang puno. Subhanallah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Mga kapatid sa Islam, yun po ang Sulhul Hudaybiyah at ang Bay'atu ar-Ridwan. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang aming topic na ito, i-like po ang aming video and then i-share sa inyong mga kakilala. At mga kapatid sa Islam, huwag kaligtaang mag-subscribe kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.